Sa isang sulok ng gubat ay nag-usap sina Luffy at Dina. At dito ay inamin ni Dina na nagsinungaling siya noong sinabing advisor na siya ni Luffy 200 years ago. Napagtanto din ni Luffy na marumi noon ang naabutan na tower na hindi nilinisan ni Dina kung totoong hinihintay noon ang bida. Kaya din hindi ito maalala ni Libra sa kanyang memorya. Alam ni Dina na may NPC daw ang bida sa tower na kanyang ginamit. Dahil sinabi ni Dina ang term na NPC ay alam na ng bida na isa itong player na tulad niya. At pangiti-ngiti naman si Dina na umamin. Kinumpirma din ito nang sinabi ni Luffy na maging ang memorya at pag-iisip ni na Aris at Ego Keres ay namanipula ni Dina dahil sa power nitong magtanim sa isip ng ibang karakter. Saka ipinakita noong ginawa niya ito kay Aris. Saka sinabi ni Dina na dahil member ng Devil Folk si Ego Keres ay nalagyan na niya ito dati. Pero hindi niya nakontrol si Libra dahil isa itong robot. Nagtanong ang bida kung gaano kalalim ang pagkakakontrol ni Dina sa kanila. Pero hindi masabi ng manipulator. Kahit daw sinubukan niyang gamitan ng memory control si Luffy ay kailangan ng 1 taon para magawa niya ito dahil sa lakas ng willpower ng bida. At hindi din inakala ni Dina na player din si Luffy na tulad niya. Sinabi ni Dina ang totoo na hindi daw siya player kundi ay isang beta tester. Kaya pwede niyang gamitin ang mga computer ng kumpanya na may-ari ng laro. Dahil alam ni Luffy na nakapunta ng castle ng Devil Folk si Dina ay ipinakita na ni Dina ang tunay nitong anyo kay Luffy. Nagbago ang kanyang anyo at naging blondie ang buhok. Balak sana ni Venus na paglabanin ng Devil Folk at ni Luffy habang nagpapanggap na advisor nito. Pero dahil nabisto na siya ay gagawin na daw niyang tauhan si Luffy ng puwersahan sabay liwanag ng katawan nito. Nang sinabi ni Luffy na level 300 lang si Dina ay napatawa ito ng malakas dahil hindi din ito totoo. Saka ipinakita ang tunay na lakas at ang metric level ay 1,000 na ikinagulat ni Luffy dahil magkasing lakas sila. Saka din biglang nagbago ang kanyang damit at nagpakilalang siya si Venus. Lumipad si Venus at nagliwanag sa ere. Saka din gumawa ng mga bakod sa paligid ni Luffy para daw maglaban sila nang walang makakaistorbo. Saka din nagliwanag ang kamay ni Venus at nagpatama ng malakas na enerhiya sa dumpensa na Luffy. Nasunog ang kinatatayuan ng bida pero hindi siya nasaktan. Kaya mas nagpalabas pa ng mas maraming mga metal spell si Venus na ipinaulan kay Luffy. Saka din ginamit ni Luffy ang alchemy power at nagpaulan naman ng mga espada kay Venus. Pero may X-Gate teleportation si Venus na kinain ang mga pag-atake ng bida. Saka pa ito ibinalik kay Luffy gamit din lang ng portal power. Kaya napilitan si Luffy na lumipad para sana lapitan si Venus. Pero nag-teleport ang kalaban at hindi naabutan ng bida saka gumamit pa ng water magic na pinaulanan si Luffy. Hindi pa tapos si Venus na gumamit naman ng tree element at binalak mahuli ang umilag at lumipad na Luffy. Pero sinipa lang ni Luffy ang mga baging na naputol. Nag-teleport sa malayo si Venus pero paglabas niya ay nagulat dahil nasa likod na niya si Luffy na nakaabang ang suntok. Nakailag naman si Venus na bumigos din ng malakas sa mukha ng bida. Pero walang epekto ito kay Luffy na sinabing mahina si Venus sabay huli sa kamay. Mage daw kasi si Venus kaya walang malakas na pisikal na attack power. Saka siya sinampan ni Luffy na naitapon sa lupa. Pinuri ni Venus si Luffy dahil naramdaman daw nito ang lakas ng suntok. Pero napabuntong hininga na sinabi ni Luffy na hindi siya matatalo ni Dina dahil mas mahina pa ang level ni Megrez na tulad niya ngunit may defense system ito laban sa mga tank attack na wala sa depensa ni Venus. Sinabi pang totoong beta tester si Venus na pinag-aaralan ang mga mechanics ng laro. Pero hindi talaga siya player at walang experience sa tunay na pakikipaglaban sa mga strategy online games. Kahit level 1000 pa daw ito ay malayo pa rin ang agwat nilang dalawa. Ayaw nang makipaglaban ni Luffy kay Dina dahil maliban sa mas mahina ay gusto pa rin niyang makasama ito at magpaliwanag kung bakit sila minanipula. Pero naiinis pa daw si Venus na tinabig ang kamay ni Luffy at umatras para ipakita ang kayang gawin. Nagpalabas pala ito ng meteor na tinawag niyang Morning Venus na lumabas mula sa himpapawid. Hindi ito inasahan ni Luffy dahil isa itong cheat skill. Saka pa parang nanloloko si Venus na nagpaalam para umalis gamit ang teleportation technique. Dahil tatamaan ang bayan ng Horn at dahil hinahamon siya ni Venus kung anong magagawa sa asteroid ay ipapakita daw ni Luffy ang lakas. Saka buong tapang na sinalubong ang meteor para sipain ito. Nag-charge siya at malakas na pinatamaan ng sipa ang meteor na nawasak. Parang Saitama din lang. Kaya nagulat si Venus dahil sa pagkakawasak ng meteor na power niyang naikalat sa malayo. At napaluhod ang natalo na Dina. Pagsinag ng araw ay agad na pinuntahan ni Luffy ang nanlulumo na Venus. Sinabi ni Venus ang kwento na isa siyang beta tester pero napunta sa katawan ng NPC na iyon ng araw na matalo si Luffy. Kaya tulad niya itong bigla na lang napasali sa X-Gate. Pero sinabi ni Dina na ilang mga karakter sa laro ang nawala kaya napagtanto niyang hindi talaga iyon ang mundo ng larong X-Gate ayon sa pagkakaprogram nito. Kundi ang laro na iyon ay ayon sa kwento na ginawa ng mga novels ng laro kung saan maraming mga manlalaro na hero ang avatars ang ayaw itong laruin kaya nagalisan sila. Nagtanong si Luffy dahil beta tester si Dina pero bakit siya napasama sa laro ng novels. Tanging si Dina na lang ang natitira na hindi kasali sa kwento na iyon kundi tao.
May mga dati siyang kasamahan na pareho niyang mula sa tunay na mundo ng mga tao, pero lahat sila ay patay na. Kaya napagtanto ni Luffy na kung iyon talaga ang X-Gate na laro at may 1,000,000 na high-level players na mga manlalaro ay siguradong natalo na nilang matagal ang Devil King. Lalo na at pagbuo ng war party ang galawan ng mga manlalaro sa tunay na mundo. Hindi daw inasahan ni Luffy na hindi iyon ang X-Gate na kinalalagyan niya ngayon. Naiinis naman si Dina dahil ang tunay na realidad ng kanyang buhay sa mundo ay nawala sa kanya dahil sa laro. Tapos sinisira pa ng Devil King ang lugar na iyon na hindi niya kayang talunin sa laban. Kaya daw binalak niyang manipulahin si Luffy para ito ang lumaban sa Devil King. Pero biglang nagload na naman ang utak ni Luffy dahil sa nagring sa isipan. Nang ayos na siya ay nagtanong siya kay Dina kung kalaban ba ito o kaibigan. At sumagot si Dina na hindi pero dahil sinubukan nitong manipulahin ang bida ay para na itong kalaban. Ngunit nagulat si Dina nang sabihin ni Luffy na gusto pa rin siyang maging advisor nito. Lalo na at malaki pa rin ang utang na loob niya sa tulong ni Dina para mapag-aralan ang mundong iyon. Dahil dito ay nasabi ni Dina na totoong player ang nasa katawan ni Luffy at hindi si Luffy ang nagkaroon lang ng memory ng isang player. Kaya inamin ng bida na nagkakahalo ang kanilang memory ni Luffy. Pero masaya siyang may nakitang tunay na tao na tulad niya. Napaluhod si Dina na yumuko. Samantalang sa isip ni Luffy ay dalawa na sila ni Dina na dayo sa larong iyon. Totoong na-scam daw siya ni Dina pero hindi naman siya nasaktan at ang layunin nito ay matalo ang Devil Folk. Iniunat ni Luffy ang kamay at tinawag si Dina na magsilbi ng patuloy sa kanya. Hindi daw ito inasahan ng manlilinlang saka ito naging si Dina ulit na tinanggap ang alok ni Luffy na magpatuloy na maging advisor niya. Nang ayos na sila ay dumating naman ang mga tauhan ni Luffy at nagtanong kung ano yung nakita nilang nasira na asteroid. Kaya nagrason na lang siyang mysterious ang pinagmulan ng pag-atake na iyon. Kalaunan ay nagbalita si Ego Keres sa boss na mayroon pang mga heavenly stars na sumali sa grupo ng Devil Folk. At sinabi din nito ang nabalitaan na nakapag-summon na ang kaharian na nag-summon sa kanya ng isang hero mula sa mundo. Saka din ipinakita ang pagsasaya ng mga summoners dahil sa pagdating ng isang high school boy. Naglalakad si Sei isang araw nang may marinig itong nagpapatulong. Kaya sinabing tutulong daw siya at tatawag ng ambulance. Pero bigla na lang siyang na-summon sa mundo ng Misgars. Istorbo ng buhay itong mga summoner na ito. Humingi ng tulong ang mga tao doon kasama ang hari na tulungan daw sila ng tinawag nilang hero. Naalala ni Sei ang tatay na pulis na idol nito na nagturo sa kanya na maging matulungin sa mga nangangailangan. Kaya sinabi niyang tutulungan niya ang mga tao na agad namang nagpasalamat sa kanya. Pero sa pagsasanay ay naitatapon lang si Sei. Isa palang beast folk ang nagtuturo sa kanya na master swordsman daw doon. At ang problema ni Sei ay hindi sila magkaintindihan ni Friedrich dahil tunog na LBM ang pagsagot nito. Dumating ang vice captain na pangit na sinabing galit daw ang master swordsman dahil madaling naiistorbo si Sei sa pagsasanay. Biglaan ang mabilis na paggalaw ni Friedrich kaya nagkaalabok ang paligid. Pero nanghuli lang pala ito ng daga. Dumating ang nagmamadali na elf summoner at sinabing handa na ang mga tao na sasama kay Sei sa misyon. Sa King's Hall ay ipinakilala ng hari ang mga magiging kasama ni Sei. Ang una ay si Friedrich na master din niya sa espada. Ang pangalawa ay ang vice captain na pangit. Ang pangatlo ay si Cross na elf. Pang-apat si Alfie na anak ni Gantz Kalbo. At pang-lima ang isang golem na mula kay Megrez. At mayroon pa siyang mga backup messenger na 10 ninja na tinanggal sa Naruto dahil sa overcasting kaya umextra dito. Kaya napahanga si Sei sa party na papangunahan. Inutusan ng hari si Sei na patayin ang Devil King at ang Conqueror na si Luffy. Saka nagsaya ang mga tao sa kanilang pag-alis dahil may hero na silang akala nila kung malakas. Saka masaya naman daw si Sei dahil siya ang hero. Paglabas nila sa gate ay inisip ni Sei na magiging leader siya ng isang malakas na hukbo kaya hahakbang na sana pasulong. Pero natigilan ang lahat ng may mahulog na pakpak ng ibon. Saka pa itinuro ng natatakot na kaparty ni Sei ang nasa itaas na ang Devil King at si Luffy na parehong nagkakatinginan. Maging ang siga na Tiger at Vice nito ay natakot. Yung mga kasama nilang golem ay nasira na nag-overheat. At saka nagtakbuhan yung mga ninja na bakla para bumalik na lang sa Naruto. Nakita ni Sei ang dalawang malakas na nilalang sa ere. Parehong lumapag ang Devil King at ni Luffy saka nagkatitigan ng mantaman. Ipinakita ang nakaraan na pinag-usapan ni na Luffy at mga kasama ang pagdating ng bagong summon na hero. Pero sa isip ni Luffy ay tangi na si Aliyah lang ang malakas na hero na pwede siyang makatabla dahil tulad lang niya itong adik-adik sa laro. Alam na niyang tigok ang sino mang hero na nasummon kapag puntahan ng Devil King sa oras na iyon. Sinabi ni Dina na may barrier na ginawa si Aliyah noon sa kingdom para hindi ito masira ng mga Devil Folk. Ito ang Soul Succession na isang buff spell para palakasin ang mga ka-allied ng isang player sa laro. Pero ang kapalit nito ay hindi matatanggal ang buff hanggang hindi natapos ang laban at mauubos ang lakas ng buffer hanggang mamatay. At dahil wala sila sa laro na pwedeng mag-respawn ay iyon ang ikinamatay ni Aliyah. Ligtas daw ang mga tao sa loob ng barrier sabi ni Dina pero maliban lang kapag magkasama ang Devil King at anak nito na pumunta doon. Agad na iniwan ni Luffy ang mga tao nito gamit ng mabilis na paglipad.
Nakita niya ang barrier ng kaharian na hindi kayang pasukin ng 7 luminaries ng Devil Folk. Tapos dumating din ang Devil King na pinapanood ang bayan. Balik sa kasalukuyan ay sinabi ng Devil King na kinagagalak na makita si Lufez. Saka din ito nagpalabas ng kanyang presence na hindi kayang mabuhat ng mga adventurers at ng mga tauhan nito na napayuko. Tinawag ng Devil King si Lufez na Alcor na isang bituin na nagdudulot ng kamatayan. Ito daw ang tawag nila sa kanya dahil isa siyang murderer. Kaya napangiti ng ngiting ayaw mong makasalubong si Lufez na inilabas din ng malakas nitong presensya kaya mas lalong nabigatan ng pakiramdam ng mga mahihinang adventurers. Siguro ganito din ang principle kapag ang tunay na Diyos ang kaharap ng tao at ng mga anghel. Nagtanong si Lufez kung nagpunta ba doon ng Devil King dahil natatakot siya sa hero. Pero sinabi ng Devil King na hindi. Dalawang nilalang daw ang kinatatakutan nitong makasalubong. Ang isa ay ang goddess ng mundo na iyon. At si Lufez na alam niyang malakas. Pero nagpunta ito doon para makaharap mismo si Lufez at sinabing sayang daw dahil nawala nila ito noon. Lalo na at hindi siya kontrol ng goddess na hindi pa ipinapakita. Pero si Dina talaga iyon. Nagtanong pa si Lufez. Pero sinabi ng Devil King na puwersahin siyang sabihin ito. Kaya pinagbigyan naman ito ng bida na inilabas ang lakas. Saka din sila parehong lumipad sa kalangitan at gumawa ng bagyo at fireworks kaya nagkaroon ng malakas na hangin at mga pagsabog na naramdaman ng mga normal na adventurers. Pinalipad ni Lufez ang Devil King saka din kaagad sinundan, pero siya ang sinaktan ng Devil King na napatras. Lumabas ang Devil King sa likod niya at pinabagsak siya sa lupa kaya nabutasan ang lupa na parang tinamaan ng asteroid. Muli silang nagkasalubong, at parang Dragon Ball na sinira-sira nila ang paligid dahil lang sa paglalaban. Ramdam pa rin ito ng mga heroes sa baba at naiiyak ang isa dahil ganun daw pala kalakas ang ipinapatapos sa kanila ng mga nilalang na alam nilang hindi nila makakaya. Pero tahimik lang si Sei na nanunood pa rin sa labanan ng mga Class S. Mabilis ang pagsuntok ni Lufez na sinasangga-sangga ng Devil King. Sumipa siya pero nahawakan ng Devil King ang paa niya saka iwinasiwas at sinuntok sa tiyan. Bumalik siyang umatake at nakascore naman siya sa panga ng Devil King saka din ito sinuntok pataas at kumidlat pa. Saka nag-charge siya ng mas malakas na klase ng suntok na pinakawalan sa kalaban kaya nahipa ng suntok niya ang Cloud sa ibabaw ng mundo. Pero nasalo lang ito ng Devil King gamit ng isang kamay na sinabing mabuti at malakas pa rin si Lufez. Sinabi ni Lufez na karapat dapat daw matawag na Devil King ang kaharap, pero sa isip ng computer addict na bida ay napakalakas ng kalaban niya. Umabot na daw sa 50,000 HP ang nabawas sa health niya. Alam niyang mas maraming HP ang Devil King at kahit magkasing lakas lang sila ay matatalo siya sa pagtagal ng laban nila kung sakali. Saka kaagad siyang lumipad pababa. Sa lupa ay nag-usap ulit ang dalawa at sinabi ng Devil King na hindi lang ganun kalakas si Lufez dahil mas malakas pa siya noon. At inakala pa ng Devil King na hindi ipinapakita ni Lufez ang tunay na lakas dahil minamaliit ang Devil King. Kaya nagulat ang computer addict na nasa katawan ni Lufez dahil mas malakas pa pala si Lufez sa inasahan niya. Sinabi ni Devil King na kahit sabay-sabay ang mga heroes para labanan siya ay walang kaya ang mga ito at iyon ang dahilan kaya natatakot ang Devil King na labanan siya. Pero dahil hindi ito maintindihan ng bida ay napagtanto ng Devil King na hindi pa napagtanto ni Lufez ang goddess scenario, na ang buong mundo na iyon ay kinokontrol ng isang goddess. Kaya sinabi ng hari na hindi pa oras para maglaban sila. Naririnig din ito ni Sei na hero. Dagdag ng Devil King na maging ang mga Devil Folk ay kasama sa pagmamaniobra ng goddess na kalaban. Sinabi ng Devil King na kinakailangan ng mga Devil Folk na patayin ang mga tao para mapalawak ang kanilang teritoryo. Pero ang pinakarason ay para kumain sila at mabuhay. Mga defective kasi ang mga Devil Folk kaya kinakailangan nilang kumain ng tao para hindi maglaho. At yung mga kaluluwa ng mga namamatay na tao ay nagiging mana. Kaya walang nakakagamit ng mana kung wala ang mga Devil Folk. Ginawa daw sila ng goddess na ganun at iniwan ng Devil King para maging in charge sa kanyang mga kauri. Kaya nagulat ang bida na hindi inakalang ganun pala ang pinagmulan ng mana na inakala niyang tumubo lang sa hangin sa fantasy world. Napatanong si Lufez na naintindihan na hindi kasama sa tunay na Devil Folk ang Devil King dahil alam nito ang nangyayari sa background ng laro. Pero bago pa ito nakasagot, ay sumabat na ang extra na elf na nagtanong kung ibig bang sabihin ng Devil King na ang Goddess of Mercy na kilala nila ang utak ng kaguluhan sa mundong iyon. Na kinumpirma naman ng Devil King. Kaya nga daw nagsimula ang kaguluhan at labanan sa pagitan nila matagal ng panahon. Binalak ng goddess na gamitin si Lufez para talunin muna ang devil saka din tatalunin si Lufez dahil iyon ang pinakamadaling paraan na masakop ang mundo na iyon. Kaso ay nagbago ito nang maglaban sila ng mga heroes at masil si Lufez ng napakatagal na panahon. Dahil dito ay napagtanto ni Lufez na kaya pala puno ng pagsisisi ang mga heroes na nakasalubong niya. Nagpapaliwanag pa ang Devil King na kaya sinakop ni Lufez ang maraming lugar noon para mapigilan ang plano ng goddess. Nang biglang umatake si Dina ng malakas nitong pasabog. Saka din dumating si Libra na nagpalabas ng malakas na laser beam. At sa isang iglap ay dinala nito ang hindi na nakapalag na Lufez palayo doon.
Sinabi ng Devil King kay Dina na parang totoo ang pag-atake na ginawa nito kanina dahil malakas ang ginamit niyang pasabog. Pero ginawa daw ito ni Dina dahil pinagmamasdan pa rin siya ni Libra at huwag siyang mapagsuspechahan. Sinabi ng Devil King na naging mahina si Luffy at nagtanong kay Dina kung siya ang may kagagawan nito. Sinabi ng ngumiti na Dina na alam niyang naging mahina si Luffy pero wala siyang kakayahan para gawin iyon. Saka din gumawa ng portal at bago umalis ay sinabing ang may kakayahan lang gawin iyon ay ang goddess. Dahil sa pag-alis ng mga malalakas na nilalang ay nakahinga ng maluwag ang mga adventurers. Samantalang napapaisip pa rin si Sei sa kung ano ang narinig at nakita kanina. Sinabi ni Luffy na inaalala niya ang mga heroes na naiwan. Pero ipinaliwanag ni Libra na alam nitong si Luffy ang target ng Devil King at kung aalis sila ay aalis din ito. Sinabi niyang nalaman ito dahil nakikinig pala si Dina sa usapan nila ng Devil King noong una pa man. Dumating din kaagad si Dina na sinabing umalis na ang Devil King na hindi pinansin ang mga hero at mga adventurer. Kaya naisip ng bida na ayos pa rin dahil nasiguro niya ang kaligtasan ng mga hero. Iniwan muna ni Luffy ang mga kasama para mag-isip mag-isa. Naalala niyang inanyayahan siya ng goddess ng mundo na yun mismo bago siya napunta doon. Saka nagtanong kung ano bang binabalak gawin noon ni Luffy bago siya pumasok sa katawan nito. Wala daw siyang naiintindihan masyado sa ngayon at sana ay nakinig na lang muna siya sa nalalaman ng Devil King. Sa kaharian ay sinabi ng hari na tumakbo si Alfie na tutulong sana sa kanya. Maging yung mga ninja na iniwan siya ay wala na. Pero sinabi ng hari na ang tatay ni Alfie na si Gantz ang papalit dito. At yung party na na-brainwash ng mga bida na inakala nilang mananakop ng dungeon ang dagdag kasama ng hero. Sinabi din ng hari na sasama siya sa hero dahil gusto nitong makipaglaban sabay action sa harap. Pero kaagad siyang hinuli ng mga kawal at binalot ng tela para hindi gawin ng plano. Napatanong si Sei kung okay lang ba na ginagawa nila iyon sa kanilang hari. At sinabi ng mga naroon na ganun talaga kapag nawawala sa sarili ang hari nila. Kasunod na pinuntahan ng mga bida ang bundok na binabantayan ni Parthenos. At sa boss ay naisip ulit ni Luffy na baka isang computer gamer ang nasa likod ni Parthenos. Madali lang silang nakapasok sa barrier kaya naisip ng bida na hindi sila inisip na kalaban. Kaagad silang nakarating sa isang bahay sa gitna ng gubat at kaagad silang pinagbuksan ng isang babae. Sinabi ng nagalit na Ego Keres na dapat magbigay respeto ang babae kay Luffy. Pero kaagad itong itinapon ng bida at humingi ng patawad sa attitude ng kasama nito. Nagtanong siya kung nasaan si Parthenos at sinabi ng babae na lola niya ito. Saka nakita ng bida na malakas ang babaeng kaharap pero hindi kadugo ni Parthenos. Nagpakilala ang babae na si Virgo na sinabing kilala daw sila at maging si Dina. Ibinulong ni Dina na mas malakas ang babaeng iyon sa kanya kaya masasapawan siya. Pero sinabi ng bida na malayong sinapawan na siya nito. Itinuro ni Virgo ang kinaroroonan ni Parthenos na masaya daw na makikita sila. Pero libingan pala ang itinuro dahil patay na si Parthenos. Pinagalitan ni Luffy si Dina dahil sinabi nitong buhay pa ang lahat ng 12 stars pero hindi pala. Kaya sinabi ni Dina na naroon pa kasi ang barrier sabay turo sa itaas kaya inakala niyang buhay pa si Parthenos. Sinabi ni Virgo na naging kaluluwa daw si Parthenos kaya hindi pa siya umaalis sa mundo at active pa ang barrier. Kaya nagulat ang bida na multo na lang ang naabutan nila. Pero sinabi nitong tutulungan si Parthenos para makatawid sa kabilang mundo. Nagtanong si Aris kung paano nalaman ni Virgo na multo na nga si Parthenos. Kaya sinabi ni Virgo na nakikita ang lola kapag inaayos nito ang barrier. Pero pagkatapos pa ng ilang buwan pa muling darating si Parthenos kaya matatagalan pa sila. Nagka-idea si Ego Keres na sirain nila ang shield nang sa ganun ay dumating si Parthenos. Saka din kaagad nagpalabas ng malakas nitong enerhiya at binutasan ng barrier na nabasag saka pa sumabog. Akala ni Ego Keres kung masisiyahan si Luffy sa ginawa niya pero nalintikan siya ng evil eye ang tingin ng boss. Na sinabing baka pag-isipan silang kalaban ni Parthenos dahil sa ginawang kabobohan ng kambing. Kaya nagmakmak ang kambing sa gilid. Naghintay pa sila ng ilang oras hanggang dumating ang gabi at ng umaga pero walang Parthenos na dumating. Dahil inakala nilang baka tumawid na ito sa kabilang buhay ay sinabi ni Luffy na umalis na sila. Pero ipinaalala ni Aris na hometown naman ito ni Luffy kaya pwede niyang bisitahin ang himlayan ng ina. Nakita nila ang naroong bundok na sinabi ni Libra ang taas kaya napagtanto niyang mas mataas pa ito sa Mount Fuji. Tinatamad silang maglakad kaya ginamit ng mga ito ang kanilang truck at pinag-transform sa pagiging eroplano. Sumakay sila sa loob at agad din na lumipad patungo sa bayan na nasa bundok. Feeling ng bida ay naroon siya dati kahit na si Luffy ang may memorya nito. Saka ipinakita noong binabato siya ng ibang mga bata dahil itim ang pakpak niya. Nakita niya rin ang memorya ni Luffy na naglalakad na walang nakakapansin. Habang nag-iikot ay sinabi ni Libra na ang tahanan nila dati ay magandang syudad. Pero para kay Luffy ay panay pasakit ang naalala nito doon dahil palagi siyang dinidiscriminate ng mga may puti ang pekpek na winged creatures. Agad naglagay ng portal na headset si Dina sa tenga ni Computer Boy at sinabing huwag itong magtagal sa memorya ni Luffy para hindi siya matrap. Biglang nagkaroon ng pagsabog dahil kay Libra nagalit sa mga mananakit kay Luffy. Saka din naging malaking ram si Aris na kaagad tinularan ni Ego Keres.
kaya nagkasira ang lugar. Pero pinagalitan sila ni Luffy na sinabing huwag sirain ang mga bahay at mga libingan doon, kaya nalintikan ng tatlo. Kalaunan pa ay narating nila ang dating tahanan. Inakala ang mga tauhan niya na sa malaking bahay siya lumaki. Pero itinuro ni Luffy ang napakaliit na bahay na gawa sa kahoy. Kinaiinisan siya ng kanyang tatay noon na gusto siyang patayin. Kaya kapag makita daw ito ng mga tauhan niya ay papatayin ang tatay. Pero sinabi ni Luffy na patay na ang kanyang ama at nakamove on na siya. Nagtanong siya sa mga kasama kung may nalalaman sila sa goddess scenario na sinabi sa kanya ng Devil King. Pero wala daw matandaan ang lahat ng naroon. Biglang nagsalita ang multo na nagpakita sa kanila at sinabing siya ang sasagot. Sabay bati kay Luffy. Hindi mamukhaan ng bida ang multo na nagpakilala si Parthenos. At sinabing ginawa ang utos ni Luffy sa kanya na mas ilang lugar at nanatili sa loob ng daan-daan na taon. Maging si Virgo ay hindi makapaniwala sa pinagbago ng mukha ng lola nito na naging bata. Saka sinabi ni Parthenos na muling ibinibigay ang lakas para kay Luffy. Namuka naman siya ng memory data ni Libra. Humingi ng patawad ang bida dahil natagalan siya sa pagbabalik pero nagtanong ulit kung anong nalalaman ni Parthenos tungkol sa goddess scenario. Pero bago sagutin ni Parthenos ang tanong ay nagtanong muna ito kay Luffy kung gaano karaming memorya ang nawala ni Luffy. Kaya nagulat ang bida maging ng mga tauhan nitong hindi alam ang sitwasyon ng master. Tinawag ni Parthenos si Luffy para mag-usap ng sila lang. Ipinakita niya ang isang lugar kung saan nakatago ang natutulog na isa sa 5 Dragons of Heavens. Si Luffy ang nagpasil ng lugar na iyon kay Parthenos at nagpaalis din ng mga tulad niyang winged creatures para sa kanilang kaligtasan kung sakaling magising ang dragon na naroon. Wala man daw ang mga dragon sa laro, pero kasama ang 5 dragon sa lore e-books na konektado sa kwento sa laro. Nagulat si Luffy na napagtanto na hindi nito kayang labanan ang mga dragon na iyon gamit ng kanyang lakas. Sinabi ni Parthenos na natutulog ang mga dragon na iyon, pero magigising ang mga ito kapag nalagay sa panganib ang mundo. Alam ng bida na hindi guardian ang mga dragons na iyon kundi ay mga destroyers. Ipinaalala ni Parthenos na gusto ni Luffy na labanan ang goddess scenario pero wala siyang kaya kapag sabay niyang labanan ang 5 dragons at ang goddess. Kaya una nilang ginawa ay masil muna ang mga dragon. Pagkatapos niyang talunin ng Devil King saka sana aatake sa goddess kasama ng puwersa ng Migras. Dagdag pa nitong hindi nagising ang mga dragon dahil hindi kinokonsidera ng goddess na destruction ang pagsakop ng mga devil folk sa lahat. Nagtanong si Luffy kung nasaan ang iba pang mga dragon. At sinabi ni Parthenos na naisil ni Taurus the Ox ang Dragon Earth sa Helheim. Naisil ni Aquarius ang Fire Dragon sa lugar ng mga Fire Giants. At naisil naman ni Gemini ang Wood Dragon sa Fairy Homeland. Pero ang Moon Dragon ay hindi pa nila natatagpuan kaya nasabi na lang niyang baka wala sa buwan ito. Nagpasalamat si Luffy sa nalaman na impormasyon saka din nagpaalam para bisitahin ang himlayan ng ina. Pero sinabihan pa siya ni Parthenos na mag-ingat dahil may avatar ang goddess. Pwedeng akalain nilang isa itong napakahinang nilalang pero ito pala ang katawan ng goddess sa mundong iyon. At hindi pa nila alam kung saan naroon ang avatar na iyon. Saka din naglaho si Parthenos. Binisita muna ni Computer Boy ang ina ni Luffy at nag-isip na napatanong kung si Luffy ba ay problema ng goddess sa mundong iyon dahil may kakayahan itong matalo siya. Napagtanto din niyang siya ang ginamit ng goddess para matanggal ang memorya ni Luffy sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya sa bagong role na tinanggap niya noon. Hindi kasi siya nag-think before you click. Bakit pa kasi siya ang pinili ng goddess at hindi na lang yung pumapanig sa layunin nito? Pero napagdesisyonan niyang gagawin ang lahat para makita ang goddess at magtatanong kung bakit pa siya ang dinala sa mundo na iyon. Magpapago with the flow pa lang siya na hahanapin ang 12 heavenly stars habang nagpaplano para manalo. Labis daw siyang nasusuklam sa paglalaro sa kanya ng goddess ng mundong iyon kaya ito ang bagong misyon niya. Itutuloy niya ang orihinal na plano ni Luffy para makita ang goddess. Hindi daw niya ito gagawin dahil sa pagiging hero sa mundong iyon, kundi ay nais niyang maghiganti kaya gagawin ang lahat para makabawi sa goddess na hindi pa kilala. Hindi lang niya alam na ito yung palagi niyang katabi na kakaiba ang ngiti. Saka din natapos ang series. Siguradong may katuloy ang anime na ito mga lods. Kaya abangan lang natin at saka tayo gagawa ng bagong recaps kapag may new season na.